Magandang araw mga boss. Meron nga pala tayo ditong mga galon na in-order natin galing pang Maynila. Ang gagawin nga pala natin dito ay lalagyan natin ng mga alimango. Bali, gagawa tayo ng crab patining at dito natin ilalagay yung patabain nating mga alimango at hindi na rin sa loob mismo ng fish pan. Ang gagawin nga pala natin dyan ay butas-butasan natin sa gilid para yung alimango ay makahinga at hindi ma-stress sa loob, para kahit papaano mayroong oxygen na nakakapasok. Butasin lang natin yan ng mga 10 pirasong butas dyan sa gilid at dyan na rin dadaan yung mga tirang pagkain kapag may natira silang pagkain. Ang gagawin mo lang dyan ay hihilahin mo lang pataas para yung pagkain ay lumabas kasama ng tubig, para hindi na i-stuck yung mga tirang pagkain sa loob. Yun kasi ang isa sa mga dahilan din para mamatay yung alimango kapag may natirang pagkain sa loob at nabulok. At pagkatapos nating mabutasan ng 10 piraso sa gilid ay bubutasin naman natin ito na kasya lang yung cable tie. Maliit lang na butas para lagyan natin ng cable tie, kasi babaakin natin yung ibabaw niyan, puputulin natin para doon natin padadaanin yung alimango na ilalagay natin. Bali, ang butas nga pala niyan ay 4 na piraso para sa 4 na cable tie. At pagkatapos nating butasan sa ibabaw ay babaakin naman natin ito para buksan natin at doon natin padaanin yung ilalagay nating alimango. Bali, grinder nga pala yung ginamit natin dyan para mapabilis yung ating trabaho. Kasi kapag lagari lang yung ginamit natin, napakatagal. Katulad ng ginawa ko dun sa una. Ang ginawa ko, lagari lang yung pinamputol ko dyan, kaya medyo natagalan tayo. Buti na lang meron tayong grinder para gawing pangputol dito sa ating galon. At kapag naputol na natin, ayan, ganyan ang magiging hitsura niyan kapag naputol. Lalagyan natin yan ng cable tie para natin padadaanin yung alimango. Yan yung magsisilbing pangsaran yan. Bali, 4 na piraso yan. Kapag lalagyan natin ng alimango, ang gagawin natin dyan ay tatanggalin muna natin yung cable tie, at pag nailagay na natin yung alimango sa loob, pwede na nating ibalik yung cable tie. 4 na piraso yon. Pagkatapos naman natin yan lagyan ng butas, putulin yung ibabaw at lagyan natin ng cable tie, ay ganito na yung magiging hitsura niya. Yan na yung pinakang finished product niya. Bali, lalagyan na lang natin yan ng alimango. Kung makikita nyo, ayan ang mga butas niyan sa gilid, at ito rin yung binutas natin sa gilid para lagyan natin ng cable tie. Bali, 4 na cable tie yan, ayan. Kung mapapansin nyo, 2 lang muna yung nilagay ko kasi para hindi tayo mahirapan pag meron na tayong ilalagay na alimango. At yun na rin yung ibabaw na pinutol natin. Ang in-order ko nga lang pala na galon ay 50 piraso. At pagkatapos nating butasan yon, ay nag-order na tayo ng alimango na ating ilalagay dun sa ating mga galon. Ito na yung ating in-order na alimango. Bali, maliliit lang yung size na nakuha natin. Hindi pa tayo nakakakuha dun sa kinukuhaan ko dati na binibigyan tayo ng malalaking alimango. Ang binibigay sa atin dun ay nag-1 kilo ang 1 piraso, payat pa lang. So, hindi pa natin yun nakakausap kasi susubukan ko muna itong mga kulay pulang alimango kung maganda ba talaga yung ating gagawing crab patining sa galon. Susubukan natin kasi mahirap naman yung bigla tayong kukuha doon ng marami tapos malalaki, tapos hindi naman pala magkakaiga yung ating ginagawa. Parang magiging ano lang natin, susubukan pa lang natin. Ngayon kung okay at maganda yung kalalabasan, saka natin dadamihan at yung malalaki na yung ating aalagaan. Kasi mahirap naman yung bigla tayong kukuha ng marami, malalaki, tapos malulugi lang tayo. Kaya ito muna yung binili natin, kulay pula, mura-mura. At okay lang tayong malugi dito kasi maliit naman yung ating puhunan. Susubukan muna natin to ng 2 to 3 weeks. Kung magkakaigi, edi
mas maganda. Ito nga palang alimango na nakuha natin, itong mga pula na to ay halo-halo. Meron siyang lalaki, meron siyang babae at meron ding bakla. At ito nga pala ay babae. At ito namang isang ito, babae din. At ito ay lalaki. Yan naman ang lalaki. At ito naman ay, ano ba to? Ito ay lalaki din. So halo-halo sila. Babae. Ito ay lalaki. So mas marami yung babae at lalaki. At ito nga pala ay hiniwalay ko na kasi maliliit masyado. Ang gagawin namin dyan ay lulutuin ko na lang muna kasi masyadong maliliit. At matataba naman. At hiniwalay ko na rin yung mga payat. At pagkatapos nun ay nilagay na rin natin dyan sa ating galon. So, ginawa ko nga pala dyan ay pinagsama ko yung dalawa sa isang galon para hindi naman masyadong ma-occupied yung ating mga galon kasi kukunti pa lang. Hindi naman sila magkakainan as long as hindi mo tinanggal yung tali. At kakain pa rin naman sila kahit may tali sila kasi meron pa naman silang mga paa. So pagsasamahin lang natin yan dyan sa isang galon, dalawang alimango at itong isang ito tumatakas pa. Ito pa. Pagkatapos nga nating lagyan ng alimango yung mga galon ay ito na nga pala yung gagawin natin. Itong dalawang butas na to, ito yung binutas natin kanina. Lagyan ng alimango yung galon, saka natin lalagyan ng cable tie para hindi makatakas yung alimango. Kasi yung alimango na yan talagang gumagawa yan ng paraan para makatakas. Apat yung cable tie na dapat nating ilagay para siguradong hindi makatakas yung mga alimango na nasa loob. Pagkatapos nating lagyan ng apat na cable tie ay ganyan na yung magiging itsura niyan. Bale yung sa ibabaw na butas na yan, dyan natin padadaanin yung pagkain kapag papakainin na natin yung alimango.